Hi guys! Okay, so for today's video, pag-uusapan lang natin dito is all about anxiety, yung mga symptoms muna nitong anxiety. Ito is based po sa experience ko ha, so hindi ko sinasabi na ito yung normally or sa lahat na ito yung nangyayari ha, hindi po. So ito po is based sa karanasan ko, and sa mga susunod na videos natin kung paano ko siya na-overcome, kung paano siya nag-heal, no, without any medication at all. Gradual kasi yung healing ng anxiety eh. So 10 years ago, nung nag-start, dun actually nag-start yung symptoms ko, at hindi ko talaga alam noon na anxiety na pala to. So nung nasa work kasi ako noon, working ako sa Quezon Avenue sa mga sasakyan. Okay. So, gaano ka worst ang anxiety? Worst siya sa akin because naparesign niya ako sa work. Napatigil niya ako magtrabaho, as in, hindi ko na talaga kinayang bumiyahe to go to the office. Yung pinakauna doon is yung dizziness. Feeling ko lumalangoy ang mga objects. Feeling ko talagang lumulutang ang lahat ng mga bagay. So, panic ako kasi bago siya sa akin. So, kumbaga parang it's really new at mahirap siyang i-manage lahat ng bago sa atin. So, isa pa doon, pangalawa doon is yung tenga ko sobrang niya. Para siyang nagri-ring sa tenga ko. Ang trabaho ko kasi is sa phone calls, no? Lagi ako sa telepono at lagi ako may mga kausap ng taga-ibang mga branch or taga-ibang mga bangko. Ayan. So, ang tenga ko is isa to sa dapat na iniingatan ko din. And part ng anxiety ko nun is eto nga, so sobrang mag-ring yung tenga ko. So, hindi ko pa rin alam ang gagawin ko nun. And nagpapanik ako. Paano ko nagpapanik? Nag-aalala ako. Anong gagawin ko? Tapos, alam mo yung hindi ko alam kung bakit ko iniisip na dapat kumain ako para mag-subside yung nararamdaman ko. May ganong factor na kailangan kong kumain para umukay ako. Ganon. So, ako naman ito, kain. So, hindi ko na namalayan. Wala na sa oras yung kain ko. Basta kailangan kumain ako para kumalma ako. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Hindi, bago kasi siya lahat. So, talagang very unusual. Lahat-lahat na ngayon. And there was a time na pumunta ako sa isang drugstore para bumili ng something. Tapos, alam nyo ba na as in talagang lumalangoy talaga lahat. Wala pa akong salamin that time. Feeling ko talaga mahihilo ako. As in talagang kailangan may kapitan akong tao para ma-at-least ako na hindi ako mahihimatay, hindi ako mamamatay. So from nag-start ang lahat. And then after nun, may mga panics na ako na baka mamamatay na ako. May mga ganyan akong time noon. Alam niyo ba, yung isa sa nakakawindang sa akin ng mga panahong yun is takot na takot ako mag-CR. Hindi ko alam kung bakit. Pero pag iniisip ko siya ngayon, parang paano nag-come up yung fear ko na maligo, na mag-CR, na feeling ko mamamatay ako. So every time na may gagawin ako, na before naman is normal sa akin, no? So kapag ginawa ko na siya, nung nag-start na yung mga symptoms ko, feeling ko mamamatay ako. At yung simpleng panonood ng TV, kapag may something like hold-upan na balita or something like may pumasok na tao sa isang bahay, feeling ko nangyayari siya actual sa akin. Hindi ko pa rin siya naintindihan kung ano nangyayari. Imagine mo yung lahat ng ginagawa mo is parang feeling ko mamamatay ako. So, mahirap siya. Hindi talaga siya biro sa akin nung mga time na yon kasi hindi ko alam kung ako lang ba yun. Okay? So, prior to that, nagka-postpartum depression ako. The reason why ako nag-go back to work kasi nga, hindi ko talaga kaya sa bahay. Hindi ko kaya sa bahay. I cannot stay at home talaga na yung nag-aalaga lang sa bata. Hindi ko siya kaya. And
ayun, so hindi ko alam na after ng postpartum ko, ito namang anxiety yung umatake sa akin. Madami akong mga naramdaman nun, pero ito talaga yung mga unang mga naramdaman ko. So lahat ng bagay parang napaka-sensitive ko sa mga ginagawa ko. Parang may sensation na hindi ko maipaliwanag. Basta there's something na parang problema na mangyayari. After nun, lahat na ng ginagawa ko, nag-aalala na ako. Natatakot na ako. Grabe. Until, it's a blessing na nung nalaman ko na meron akong kaibigan na may pinagdaanan siyang ganon. And then, she gave me yung mga things to do, no? Ganyan, kung paano gagawin ko to everyday na makakope ako sa sitwasyon. At alam nyo ba na maraming beses na ako pumunta ng ER, emergency room, to check my heart, everything, lahat ng part ng katawan ko, pina-check up ko na yan. Nagkaroon ako ng gastroesophageal reflux kasi nga kain ako ng kain, and then matutulog ako, di ako natutunawan. Nag-iisip ako, nagpapanik ako. You know what is really one of the worst na sasabihin ko sa inyo? Kapag inaatake ako ng anxiety, naghahanap ako ng pagkain. So, kapag nasa mall ako, I make sure na may something sa kamay ko na para makain ko. At ang pinaka talaga nakakatawa, trying to imagine now, is yung kumakain ako sa CR. Wala akong pakialam whether it's clean or what. Ganun kagrabe yung anxiety. At nakakainis isipin na maraming tao na kailangan pagdaanan to, yung mga weird things to do just to cope sa sitwasyon. It's really, really bad. No wonder, no? May mga doctors tayo for this. Binibigyan tayo talaga ng something pampakalma for this. Kasi, alam nyo, sa totoo lang, the term na pwede kong gamitin is nakakaparanoid, nakakapraning. Yung pakiramdam, it's really a bad, experience. Noong mga time na yun, ito yung feeling ko na sobrang bad talaga yung experience ko na to. And again, nagpa-ER ako ng madalas, nagpunta pa ako sa hospital, even madaling araw because nagkaroon ako ng GERD. Lahat na ng klase ng check-up pinagawa na sa akin. Kahit yung sa heart ko, yung palpitations ko, yung hindi ako makahinga, yung feeling ko magko-collapse ako any time of the day. And it's really sad kasi alam nyo ba na kailangan kong i-give up ang trabaho ko kasi hindi na ako makapag-travel, hindi na ako makabiyahe kasi I really need to travel for me to be able to go to work. So, kung gaano kalala yung anxiety ko noon, hindi na ako makabiyahe. Kasi feeling ko, babiyahe ako, magko-collapse ako, nanginginig yung katawan ko, nagpapalpitate ako, and nahihilo ako. Kung gaano ka nakakainis isipin tong bagay na to. Kasi of course, pag may mga naramdaman ka na sa katawan mo, nagwo-worsen siya. Bakit? Kasi nga, para bang ang nangyayari is naghahanap ka pa ng more worse situation na mangyayari sa'yo. Pero ang talagang nasa likod ng isip ko nun is mamamatay ako anytime na may gagawin akong ganito, mamamatay ako, ganon. At talagang kailangan i-rebuke mo yun. Kailangan talaga palayasin mo yun. Kasi, sa totoo lang, it's really not good. It's not helping. Tapos, ang weird ng pakiramdam. Tapos, matatakot yung mga tao sa paligid mo kasi something is wrong. Hindi nila maintindihan what you're going through. Hindi nila mag-gets kung ano ba nangyayari sa'yo. But you know what? It's such a blessing knowing na hindi lang pala ako nag-iisang ganito. So, nung time na na-realize ko na, it's not only me. So, kinuha ko yung mga informations, yung detail, kung paano niya na-overcome yun, kung paano nag-back to normal ang lahat. Kaya minsan, nung mga time na yon, every time na may gusto kong gawin at pinipigilan ako ng anxiety ko, I push on doing it.
kumbaga halimbawa, gusto kong mag-mall, pero natatakot ako dun sa mga pwede kong ma-encounter within that day, mga oras na yon. Talagang pinupush ko yun, talagang ginagawa ko yun. And I test myself na hanggang saan ba yung kaya ko. If I do this, mamamatay ba talaga ako? So, challenge ko yung sarili ko ng mga time na yun to do anything na naisip kong gawin na maganda. Kasi usually naman, ang hilig ko lang talaga nun is mamasyal, bili dito, bili doon, ganun ang hilig ko nun. Hanggang ngayon, ganun naman. But I'm just sharing to you my symptoms. And sa next topic natin, ano ba yung mga ginawa ko? Kasi, sa totoo lang, hindi ako uminom ng gamot. Ayoko uminom ng gamot. Binigyan ako ng aking doktor ng gamot, but knowing yung mga side effects nun, hindi na ako nag-take chance to do it. Kasi sabi kong ganun, if gagawin ko yun siya, magtutuloy-tuloy na yun siya, at ayokong isipin na may problema ako sa pag-iisip that time because wala naman talaga. So, I start doing yung mga natural ways on how to calm my mind, and ayun, it really started sa isip. That's why it's really a good thing, no, knowing na hindi ka nag-iisa sa laban na to, at it's really a blessing knowing na pwede kang gumaling, pwede siyang lumayas, no, sa katawan natin, because it's really a spirit at kailangan talaga natin siyang palayasin. Pagiging prayerful ang pinaka-important talaga sa problemang to. More of sa surround mo yung sarili mo dun sa mga tao that will understand your situation, at you can be open about it, no, that I'm not okay, that I need your help, diba? And your family will always put you first, no, talagang sa priority nila, talagang uunahin tayo ng family natin. And remember, again, may mga tao na dumaan na dito, at naniniwala ako na madaming tao yung dumaan dito. Kailangan lang talaga natin siyang gamutin naturally. We can help ourselves na gamutin siya naturally. Again, hindi ako uminom ng gamot or anything na binigyan ng doctor sa akin, because naniniwala akong gagaling ako without medication. At yun nga po, sa next video natin, ililist ko muna yung mga ginawa ko, yung mga nakatulong sa akin. And I think like after 3 years nung time na nagkaroon ako nung bagay na to, lumayas siya totally with the help of the natural na ginawa ko. With the help of exercise, right food, right people, and refocusing our mind. So, isa-summarize na lang din natin yung mga things that really helped me a lot, at kung paano ako gumaling sa bagay na to. Ayan, so kung may mga kaibigan kayo, kakilala kayo, you can share this video, and I know makakatulong to sa inyo. Hindi natin need ng gamot. Number 1, makakasira lang yun sa ating sikmura. Okay. And of course, we cannot be dependent on that. We can be dependent on God, and yun talaga yung totoong healing natin. So for now, ang masasuggest ko sa inyo is to keep on praying. Yun talaga, walang imposible sa Panginoon. So there you have it for today. Again, I Miss Jess, at I've been through kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon. Gagaling ka din, promise. God bless po. Bye.